Sorry, naputol. Tuloy ko lang. Sa madalit salita, hindi naging madali ang buhay ko nung na-stroke ako. Unti-unti, yung naipundar kong gamit, naibenta, yung katulong ko, syempre, hindi ko na kayang pasweldohan. Wala na. Yung pagiging demanding ko sa pagkain, hindi na pwede yun. Dahil dalawa na lang kami dito ng kinakasama ko noon ng partner ko. So, bibili siya ng lutong pagkain sa tindahan, pang tanghalian ko na hanggang sa panghapunan. May iwan ako mag-isa dito. Pero mo, pag mag-isa lang ako dito nung pandemic dahil kailangan niyang pumasok. Wala akong mautusan, sisikapin kong ikilos ang sarili ko. Mahirap. Umiiyak na nga lang ako nun kasi sabi ko ano nangyari sa buhay ko. Bakit biglang nawala lahat? Pero mo, iyak ako nung yung sasakyan ko naibenta, yung naipon kong motor, 5 lahat yung motor ko naibenta, yung mga ibang gamit ko din naibenta, syempre kailangan pang gamot. Mahirap, pero no choice kundi tiisin lahat. Pero ngayon sa tulong at tawa naman ng Diyos, naintindihan ko nung naging Christian ako, naging MCGI ako, unti-unti ko natutunan bakit kailangan ko pagdaanan to. Kailangan talikuran ko yung dati kong buhay. Kasi yun yung nagdulot sa akin ng hindi maganda. Naranasan ko nga yung buhay ng mundo. Naging komportable ako. Hindi naman sabing naging mayaman, pero hindi rin naman naghihirap. At nabibili yung gusto. Na-spoil yung mga anak ko sa mga bagay. Ngayon naunawaan ko na bakit kailangan ko danasin to. Mahirap pero okay lang din. Nagagawa ko pa rin magpasalamat sa Diyos. Sobrang hirap, kung sa hirap lang, biro mo 8 stroke. Ang huli ko is December 25, 2022. Yung iba nagpapasko, ako isinugod sa ospital. Pero akala ko nga nung masusundan pa ulit ng September 4, 2025. Itong nakaraang September kasi tumaas yung BP ko ng 216 over 150. Parang sasabog yung ulo ko. Pero siguro blessing in disguise yun ng MRI ako, in-x-ray ako, chinek ako ng doktor doon sa ospital. Clear naman na lahat, yung sa utak ko wala nang bara. Clear na siya, malinis na siya. Yung sa chest ko wala naman akong ibang maliban na lang dito sa cost ng pagkakastroke ko, pero walang internal damage, wala akong problema. Okay ang lungs ko. Yung pamimigat lang ng breathing ko is dalangan ng may spasticity dito sa affected part. Thankful pa rin ako kasi from being bedridden tapos hard to be mobile, unti-unti naigagalaw ko na siya. Actually functional na siya Sabay siya. Kung ano yung command ng isip ko, nasusunod na. Meron na rin siyang lakas. Kaya ko na mag-grip, kaya ko na mag-power twist. Nakakapagbuhat na ako ng 5 gallons na ipapalitan ko yung tubig. Almost naranasan ko na rin mag-drive kahit wala akong lisensya, na testing ko. So ibig sabihin, yung focus ko sa pagdadrive okay na rin. Kailangan ko lang lisensya. Saka ko sino magbibigay ng sasakyan, de joke lang. Nakapag-drive ako from Muntinlupa to Quezon City, biro man layo nun. So at any given time nung nagdadrive ako, kung may diferensya sa akin, pwede akong hindi makapag-focus, mawalan ng tamang calculation, judgment. Pero hindi, nakauwi ako ng safe and sound. So, ganito lang ma-advise ko sa mga kagaya ko na stroke. Bagamat it's really a life-changing na experience, unexpected. Kahit ano namang klaseng sakit, darating yan sa mga walang pinipili yan. Mayaman, mahirap, bata, matanda, physically fit, or basta kahit ano, walang pinipili ang sakit. Mapastroke yan, cancer, ma-aksidente ka, maputulan ka or what, mabulag ka, magimbingi ka, walang pinipiling edad dyan. Kailangan lang tanggapin kapag nangyari sa atin. So,
Kung meron kayong gustong itanong, pwede naman. Pero nag-share lang ako para maging inspiration sa lahat. Hindi ko talaga ugaling maging vocal, pero para maging inspiration kayo. Siguro, sabi ko nga, mataas daw kasi ang tolerance ko sa pain, sabi ng nagte-therapy sa akin. Siguro dahil nung kabataan ko, share ko sa inyo. 8 years kasi akong dumanas ng pagiging battered child. Dumaan ako sa malupit na kamay ng tatay ko nung kabataan ko from 1980s, 85 nung inuwi kami sa probinsya hanggang 1993, 93. Sobrang hirap pinagdaanan ko sa probinsya. Since ako ang panganay, naranasan ko ang hirap sa buhay probinsya plus pagmamalupit ng tatay ko, lagi akong bubog sarado. Paglasing ang tatay ko. Kaya siguro yon isa sa mga dahilan kung bakit kaya ko yung stroke. Dahil parang nararanasan ko lang na para lang akong binugbog ng tatay ko. Kaya okay lang din. So sige mga ka-stroke, hanggang dito lang muna. Tapos sa susunod, i-share ko sa inyo steps ng recovery ko. Sabi ko nga sa nagte-therapy sa akin, videoan ko sana, pero sabi niya wag na lang daw para ano lang, secret lang kung ano yung ginagawa namin sa katawan ko. Sige, hanggang sa muli mga ka-stroke guys.